Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang economics. So, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, napakahalaga ng economics. Dahil halos lahat ng ating ginagawa ay konektado sa ekonomiya or economics. Mula sa pagpasok sa paaralan, pagbili ng pagkain at iba pa, ito ay konektado sa economics. Ano nga ba ang economics? Ang economics ay ang pag-aaral kung paano natin ginagamit ang ating limitadong yaman o limitadong pera para matugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa tamang paghawak ng pera, pagkain at iba pang bagay upang hindi tayo kapusin. So, ang halimbawa ng economics sa Pilipinas ay mga ito. Dahil sa limitadong supply ng bigas, nag-i-import ang Pilipinas mula sa iba't ibang bansa tulad ng Vietnam at Thailand upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. So kapag may kakulangan sa tubig o kuryente, nagkakaroon tayo ng pagtaas sa singil nito. Kaya mahalaga ang tamang paggamit ng mga ito. Ngayon, dumako naman tayo sa dalawang pangunahing sangay ng economics. Una dyan ay ang microeconomics. Ito ay tumatalakay sa maliit na bahagi ng ekonomiya tulad ng pamilya, negosyo at pamilihan. So, halimbawa sa Pilipinas, ang maliliit na negosyo tulad ng mga sari-sari store ay kailangang mag-budget kung magkano ang ilalaan sa pagbili ng paninda upang hindi sila malugi. Isa pang halimbawa, kapag may promo ang Jollibee o McDonald's, mas maraming tao ang bumibili na siyang nakakaapekto sa kita ng negosyo. Ngayon, dumako naman tayo sa macroeconomics. So, nakatuon naman ito sa mas malaking issue ng ekonomiya, tulad ng presyo ng bilihin, trabaho at kabuuang kita ng bansa. So, halimbawa sa Pilipinas, kapag tumaas ang presyo ng gasolina, naapektuhan ang pamasahe natin sa jeep, bus at taxi, pati na rin ang presyo ng mga bilihin. Isa pang halimbawa, ang pagbaba ng halaga ng piso laban sa dolyar ay nakakapekto sa presyo ng imported na produkto, tulad ng gadgets at langis. Dumako naman tayo sa mga dibisyon ng economics. Una dyan ay ang production or production. Ito ay ang paggawa ng produkto o serbisyo gamit ang mga hilaw na materyales. Halimbawa, ang paggawa ng sardinas sa Zamboanga ay gumagamit ng isda mula sa dagat at iba pang sangkap upang lumikha ng produkto. Ang isa pang halimbawa dyan ay ang industriya ng BPO or Business Process Outsourcing. Ito ay nagbibigay ng serbisyo sa ibang bansa sa pamamagitan ng call centers at IT support. Ang pangalawang dibisyon naman ng economics ay ang pagkonsumo o consumption. Ito ay ang pagbili at paggamit ng produkto o serbisyo. Halimbawa sa Pilipinas, kapag maraming Pilipino ang bumibili ng bigas, karne at gulay sa palengke, tumataas ang demand nito at maaaring maapektuhan ang presyo nito. Dumako naman tayo sa pangatlo, ang pagpapalitan o exchange. Ito ang pagbili at pagbenta ng produkto o serbisyo. Halimbawa, ang kalakalang panlabas ng Pilipinas tulad ng pag-export ng saging at nyog sa ibang bansa ay isang halimbawa ng pagpapalitan. Isa pang halimbawa, kapag nagbabayad ka gamit ang GCash or PayMaya sa isang tindahan, ito ay isang modernong paraan ng pagpapalitan. Dumako naman tayo sa pangatlo, ang pamamahagi o distribution. Ito ang pagpapasahod o pagbabayad sa mga nagtatrabaho sa produksyon. Halimbawa, ang mga OFW or Overseas Filipino Workers ay kumikita sa iba't ibang bansa at nagpapadala ng pera sa kanilang pamilya sa Pilipinas na siyang nagpapagalaw sa ekonomiya. Isa pang halimbawa, ang mga magsasaka at mangingisda ay binabayaran sa kanilang produkto tulad ng palay at isda at ibinebenta ito sa pamilihan. Dumako naman tayo sa pang-apat, ang
pagtustos o pampublikong pananalapi o public finance. Ito ang pagpapalakad ng pamahalaan sa pera ng bayan mula sa buwis upang magbigay ng serbisyo. Halimbawa, ang buwis na binabayaran ng mamamayan ay ginagamit sa pagpapagawa ng mga kalsada, hospital at paaralan at iba pa. Ang isa pang halimbawa nito ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or O4Ps. Ito ay isang halimbawa ng pampublikong pananalapi kung saan tinutulungan ng gobyerno ang mahirap na pamilya sa kanilang pangangailangan. Yon ang 4 na dibisyon ng economics. So, dumako naman tayo ngayon sa mahalagang konsepto sa paggawa ng matalinong desisyon. Una dyan ay ang trade-off o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng iba. Halimbawa, kung ang gobyerno ay gumamit ng malaking pondo para sa infrastruktura, maaaring mabawasan ang budget para sa edukasyon at kalusugan. Ang pagdidesisyon na huwag lumabas at gumastos sa mall upang makatipid at gamitin ng pera sa mas mahalagang gastusin. Ang pangalawa naman dyan ay ang opportunity cost. Ito ay ang halaga ng bagay na isinuko mo dahil sa ginawa mong desisyon. Halimbawa, kapag ang isang estudyante ay nagtrabaho sa halip na mag-aral sa kolehiyo, ang nawalang pagkakataon niya ay ang mas mataas na sweldo na maaari niyang makuha sa hinaharap. Isa pa dyan ay kung ang isang magsasaka ay nagtanim ng mais sa halip na palay, ang opportunity cost nito ay ang kita na maaring makuha sa palay. Ang pangatlo naman ay ang incentives o mga gantimpala o parusa na nakakaimpluwensya sa desisyon ng tao. Halimbawa, ang gobyerno ay nagbibigay ng tax incentives sa mga negosyong gumagamit ng renewable energy upang hikayati ng paggamit nito. Isa pang halimbawa dyan ay kapag may promo ang isang fast food chain tulad ng Jollibee na may buy one take one sa burger, mas maraming tao ang bumibili. Yun ang incentives. Ang pang-apat naman ay ang reduce, reuse at recycle. Ito ang pag-iisip kung paano makakatipid o masusulit ang isang bagay. Halimbawa, maraming Pilipinong gumagamit ng eco bag sa halip ng plastic upang mabawasan ang basura. Sa halip na itapon ng lumang damit, maaaring gawing basahan o ipamigay ito sa mga mas nangangailangan. Sa araw-araw nating pamumuhay, gumagawa tayo ng mga desisyon na may kaugnayan sa ekonomiya. Ang mga presyo ng bilihin, sahod, trabaho at serbisyo ng gobyerno ay lahat may epekto sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa economics, mas magiging responsable tayo sa ating mga desisyon, lalo na pagdating sa pera at paggamit ng yaman. Ngayon na natutunan na natin ang economics at ang dibisyon nito at ang mga konsepto sa paggawa ng matalinong desisyon, gamit ang mga halimbawa sa Pilipinas, maaari na natin itong gamitin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya napakahalaga ng pagiging responsable pagdating sa pera, pagkain, at sa mga desisyon natin sa buhay. Ngayon, dumako naman tayo sa mga ekonomista. Una na dyan ay si Adam Smith, isang ekonomista mula sa Scotland na tinatawag na ama ng makabagong economics. Siya ang sumulat ng An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations noong 1776. Dito niya ipiniliwanag ang konsepto ng laissez-faire o hindi dapat pakikialam ng gobyerno sa ekonomiya. Sikat din siya sa ideya ng invisible hand, kung saan ang mga tao ay gumagawa ng desisyon para sa sarili nilang interes. Ngunit sa huli, ito rin ay ang nagpapabuti sa ekonomiya ng lipunan. Sa madaling sabi, sinasabi ni Smith na kung hahayaan lang ang merkado na gumalaw ng natural, mas uunlad ang ekonomiya. Ang pangalawa naman ay si David Ricardo,
Isa siyang ekonomista na kilala sa kanyang teorya ng comparative advantage. Pinapaliwanag nito na mas makakabuti kung ang mga bansa ay magpapakadalubhasa sa paggawa ng mga produkto na kaya nilang gawin ng mas mahusay at makipagkalakalan sa iba't ibang produkto. May kaugnayan din ng kanyang ideya sa diminishing returns na nagsasabing habang dinadagdagan ang input sa produksyon, dumarating ang punto na bumababa ang dagdag na benepisyo o output na makukuha mula rito. Sa madaling sabi, tinuturo ni Ricardo na ang tamang paggamit sa likas na yaman at paggawa ay mahalaga para sa pag-unlad ng ekonomiya. Tumako naman tayo sa pangatlong ekonomista, si Thomas Robert Malthus. Isa siyang ekonomista na kilala sa kanyang Malthusian Theory of Population. Ayon sa kanya, ang populasyon ay lumalaki ng mas mabilis kaysa supply ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Kapag hindi na kontrol ang paglaki ng populasyon, maaring magkaroon ng kakulangan sa pagkain, gutom, digmaan at sakit upang muling bawasan ang bilang ng tao. Naniniwala siya na ang mga ito ay natural na paraan upang maibalik ang balanse sa populasyon at likas na yaman. Sa madaling sabi, sinasabi ni Malthus na kung masyadong mabilis dumami ang tao, magkakaroon ng problema sa pagkain at iba pang mga pangangailangan. Ang pang-apat ay si John Maynard Keynes, isang ekonomista na tinatawag na ama ng makabagong teorya ng trabaho. Dahil sa kanyang mga ideya tungkol sa ekonomiya, ayon sa kanya, mahalaga ang papel ng gobyerno sa pagpapalakas ng ekonomiya lalo na sa panahon ng krisis at resesyon. Sinasabi niya na dapat gumastos ang gobyerno sa mga proyekto upang lumikha ng trabaho at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Ang kanyang aklat na The General Theory of Employment, Interest and Money ay nagbago sa paraan ng pamamahala ng mga ekonomiya sa mundo. Ang panglima naman ay si Karl Marx, isang pilosopo at ekonomista mula sa Alemanya na tinatawag na ama ng komunismo. Naniniwala siya na dapat pantay-pantay ang yaman ng lahat ng tao at hindi lang mapunta sa mayayaman. Ayon sa kanya, kailangang magkaisang mga manggagawa upang alisin ang mga sistema ng kapitalismo. Sa kanyang ideya, ang gobyerno ang dapat may-ari ng mga negosyo at yaman upang matiyak na pantay ang pagbabahagi nito sa lahat. Ang kanyang mga kaisipan ay nasulat sa The Communist Manifesto at Das Kapital. Yun lamang. Salamat sa pakikinig.